Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid, mayroong mga nagsasabi na ang kamusliman daw ika ay hindi naniniwala kay Jesus sumakanya nawa ang kapayapaan at lugan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit tunay nga ba ang mga kuro-kurong ito? Tunay nga ba ang mga paratang na ito, mga kapatid? Ano nga ba ang katotohanan kay Jesus at sino nga ba si Jesus? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, ika ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Ika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit nitong kahulugan, sabi ng Allah, sabi niya, katotohanan, sabi niya, ika, na si Jesus ay kahalintulad ni Adan. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Na kung saan si Adan ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa alabok at kanya lamang sasabihin at ito ay mangyayari na. Tayo mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may apat na pamamaraan sa paglikha sa mga sangkatauhan. Ang unang pamamaraan ay ang paglikha niya kay Adan, na kung saan nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adan mula sa alabok at kanya lamang sinabi at ito ay naging tao na. At ang pangalawang pamamaraan ng paglikha ay yung pamamaraan ng paglikha niya kay Eva, na kung saan mayroong lalaki ngunit walang babae. Papaano niya ba nilikha si Eva? Sila Eva ay nilikha mula sa hinugod na tadyang mula kay Adan, mga kapatid. At ang pangatlong pamamaraan ay ang paglikha niya kay Jesus. Paano nilikha si Jesus? Si Jesus ay nilikha na mayroong nanay, ngunit walang tatay. Sasabihin lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay mangyayari na. At ang pang-apat na paglikha ay ito yung normal na paglikha, katulad na sa atin, mga kapatid, sa mga paglikha sa normal na mga tao, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Ngunit ito ba'y nangangahulugan na si Jesus, sapagkat si Jesus ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ng walang ama? Ito ba'y nangangahulugan na si Jesus ay Diyos na agad? Atin siyang agad ituturing na Diyos o anak ng Diyos? Ito ba'y magiging dahilan o sapat na dahilan na nga ba ito? Mga kapatid, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, in huwa illa abedun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, at katotohanan, sabi niya, si Jesus, sabi niya, siya lamang ay isang, sabi niya, alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang ay iisang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay pinagpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. An'amna alayhi, at siya ay pinagpala ng Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ay waja'alnahu mathalan li bani Israel. At siya ay ginawang halimbawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Saan? Sa angkan ng Israel, sa bansa ng Israel. Sa paanong paparaan, mga kapatid? Paanong paparaan na siya'y naging halimbawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa angkan ng Israel? Siya ay ginawang halimbawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa angkan ng Israel sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang ipinakita sa bansa ng Israel, sa angkan ng Israel, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid, kami ay naniniwala na si Jesus ay nakakagawa ng mga milagro din, mga kapatid. Ano nga ba yung mga milagrong nagawa ni Jesus? Alam nyo ba, sa banal na Quran, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ang pinakaunang milagro na binanggit sa banal na Quran na nagawa ni Jesus, ito yung panahon na siya ay nasa duyan pa lamang, mga kapatid. Paano nga ba nangyari yun? Nung panahon na yun, mga kapatid, ang mga tao, kanilang kinukutya ang ina ni Maria. Kinukutya nila si Jesus. Nang dahil siya ay nabuntis, siya ay nagkaroon ng anak ng walang ama, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Ngunit nung tinanong, kinukutya siya ng mga tao, ang ginawa ni Maria, sabi niya, fa-asharat ilay, kanyang itinuro si Jesus. Sabi niya, at sinabi ng mga tao, sabi niya, qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Sabi ng mga tao, sa kanyang kapanahunan, mga kapatid, sabi niya, qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Sabi niya, papaano, sabi ng mga tao doon, sabi niya, papaano namin makakausap, sabi niya, ang isang sanggol, sabi niya, na kung saan ito ay nasa duyan pa lamang. Fil mahdi sabiyya. At biglang nagsalita si Jesus, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam.
Ano yung sabi ni Jesus? Sabi niya, Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Sa malapit nitong kahulugan, ika ni Jesus, nung siya ay nasa duyan pa lamang, sabi niya, tunay, sabi niya, katotohanan, na ako, sabi niya, ay alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Atani al-kitab. Binigay sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang libro. Ito na yung ebanghelyo na ibinaba kay Jesus. Waja'alani nabiyya, at siya ay ginawang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay ginawang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulan ila bani Israel. Sabi ni Jesus sa angkan ng Israel, sabi niya, anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. At sabi ni Jesus, sabi niya, ako ay dumating sa inyo, sabi niya, upang ipakita, sabi ni Jesus, qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, upang ipakita o ipadala sa inyo ang himala, ipakita o ipadala sa inyo ang himala na nagmumula kanino? Nagmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung mga himalang ito, mga kapatid? Na kung saan ito'y kabilang sa mga himala na ginawa ni Jesus. Ang unang-unang himala na ginawa ni Jesus ay ang pagsalita niya saan? Sa duyan. Nung siya ay sanggol pa lamang. At meron pa dito, mga kapatid. Kabilang sa mga nagawang mga himala ni Jesus dito ay ang paglikha niya ng ibon na nagmumula sa putik. Nilikha niya ang ibon na nagmula sa putik. Sabi niya, فَأَنْفَقُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ngunit sabi ni Jesus, sabi niya, nung siya'y gumawa ng himala, gumawa siya ng ibon na nagmula sa putik, sabi niya, بِإِذْنِ اللَّهِ. Ngunit ito, sabi niya, ang lahat ng ang himalang ito, sabi niya, ay nagmumula sa kapahintulutan, sabi niya, ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi niya, at siya ay magpapagaling ng bulag. Siya ay magpapagaling ng bulag, at siya rin ay magbubuhay ng patay. Ngunit, sa kapahintulutan nga ba ni Jesus, anong sabi niya? Bi'idhnillah. Sabi ni Jesus, sabi niya, wa uhyil mauta bi'idhnillah. Sabi niya, at ako'y magbubuhay ng patay sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kada gawa niya, sa bawat himala na kanyang nagagawa, ito'y sabi niya, nang dahil sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit minsan hindi niya sinabi na ito ay nasa kapahintulutan niya. Okay, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. At kami rin, mga kapatid, ay naniniwala. Kami rin, mga kapatid, ay naniniwala na si Jesus ay hindi ipinako sa krus. At kailanman ay hindi siya namatay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa qawlihim inna qatalna al-masih, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yung mga sinasabi ng mga taong yaon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kanilang napatay ang mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Jesus, na anak ni Maria, propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, ika ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّيَ لَهُمْ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay, sabi niya, na hindi nila nagawang patayin si Jesus. وَمَا صَلَبُوهُ. At minsan din sabi niya, ay hindi rin nila nagawang ipako sa krus si Jesus. Walakin syubbiya lahum. Ngunit mayroong ginawang himala ang Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan mayroong mayroong nagwangis kay Jesus. Kamukha ni Jesus na kung saan ito yung napatay at napako sa krus. Bakit, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam? Bakit? Dahil lahat ng propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang sinasagip mula sa mga kapahamakan, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. At mayroon din, kapag ating tatanungin ang mga nakakatanda sa atin dati, nung mga sinaunang tao, sinasabi nila na ang napatay daw o namatay ay si Judas daw yung taong napatay at naipako sa krus at hindi si Jesus. At mayroon din nagsasabi na si Jesus daw yung napatay at naipako sa krus at hindi si Judas. Ngunit saan nga ba yung katotohanan? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu. At yung mga taong yaon, sabi niya, na hindi, sabi niya, nagkaiba-iba sila ng pananaw dyan, ay mayroon silang pagdududa sa kanilang mga sa bagay na ito. Meron silang pagdududa sa bagay na ito. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit katotohanan, yaong mga taong yaon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na wala silang kaalaman patungkol sa bagay na iyan. Hindi sila sigurado.
Wala silang kaalaman, illa ittiba'adh dhann. Maliban na lamang ang mga bagay na iyon, ang kanilang mga sinasabi na iyon, sabi niya, ay pagsunod lamang sa kanilang mga pag-aakala. Ito'y pagsunod sa mga akala nila, mga kapatid. Ngunit, wama qataluhu yaqinan. Ngunit ito'y pinaliwanag, sinabi, nilinaw ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, na kung saan kaming mga Muslim ay naniniwala na si Jesus ay hindi napatay at ni minsan ay hindi siya naipako sa krus. Ngunit, ito yung sinabi, wama qataluhu yaqinan. Hindi siya napatay at hindi rin siya naipako sa krus ng tunay. Ngunit ano yung ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Barrafa'ahu Allahu ilay. Ngunit siya ay inangat ng Allah subhanahu wa ta'ala patungo sa langit, mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam, nang hindi siya nakakaranas ng kamatayan, na kung saan kami rin mga Muslim ay naniniwala na mayroong tinatawag na second coming. At ang second coming, ang pagbaba ni Jesus mula sa langit papunta dito, ano yung gagawin ni Jesus? Siya ba'y magsasabi na siya ay Panginoon? Hindi, mga kapatid. Ngunit kanyang itatama ang lahat ng mga pagkakamali. Kanyang itatama ang mga maling turo na itunuro patungkol sa kanya. At kanya ring papatahin yung tinatawag ng pangalan na ay Dajjal. Okay? Siya yung papatay kay Dajjal. Na kung saan si Dajjal na ito ay darating dito sa mundong ibabaw at siya ay magsasabi na siya ay yung Panginoon. Siya yung magliligaw sa mga tao. Ang papatay doon ay si Jesus. At papatahin niya yun at itatama niya ang lahat ng pagkakamali. Itatama niya ang mga maling turo ng mga tao. Ang mga bagay na sinasabi nila na si Jesus ganito. Yun ay itatama ni Jesus pagdating niya sa second coming. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan bihi qabla mautih. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, at walang sino man, sabi niya, mula sa ahlul kitab, mula sa Yahud, ito yung mga Hudyo at yung mga Kristiyano, walang sino man, sabi niya, mula sa Hudyo at mga Kristiyano, sabi niya, illa la yu'minan bihi qabla mautih. Maliban na lamang ang lahat ng mga Hudyo at mga Kristiyano ay kanilang paniniwalaan si Jesus. Kanilang paniniwalaan si Jesus sa anong bagay, mga kapatid? Kanilang paniniwalaan na si Jesus ay anak ni Maria, isang tao, anak ni Maria, at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tagapaghatid ng balita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit hindi siya Diyos, mga kapatid. Wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida. At pagdating ng araw ng paghukom, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, si Jesus ay magsasaksi laban sa mga taong yaon. Sino yung mga taong yaon? Yung mga taong yaon na nagsasabi na si Jesus daw ika ay anak ng Diyos. Yung mga taong yung nagsasabi na si Jesus daw ika ay ang Diyos. Pagdating ng araw ng paghukom, mga kapatid, si Jesus mismo ang magsasaksi at magsisilbing kalaban ng mga taong yaon na nagdala o nagturo ng maling turo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Si Jesus mismo yung kanilang magiging kalaban. Bakit? Dahil ni minsan si Jesus ay hindi nagturo, hindi nagsabi na siya ay Panginoon. Ni minsan hindi sinabi ni Jesus na siya ay sambahin, mga kapatid. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Jesus, sabi niya ika sa kanyang kapanahunan sa angkan ng Israel, ano yung sinasabi ni Jesus? Ano yung pinapalaganap ni Jesus? Sabi niya, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ni Jesus sa mga tao, sa sangkatauhan, sa mga angkan ng Israel, sabi niya, ano yung ang sambahin, sabi niya, ika, ang Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi wa Rabbakum, ang Panginoon ni Jesus, ang kanyang Panginoon at inyong Panginoon, at ating Panginoon, mga kapatid. Ito yung ipinapahatid. Ito yung tinuturo ni Jesus, mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam. Ang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang Panginoon at ang Panginoon ng lahat. At Panginoon nating lahat, mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam. Wadhalika, at sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika Isa ibn Maryam. At yan, sabi niya, si Jesus na anak ni Maria. Yan, sabi niya, si Jesus na anak ni Maria, qawl al-haqqi alladhi fihi yamtarun. Na kung saan, sabi niya, ito yung katotohanan patungkol kay Jesus, na kung saan may mga tao na, sabi niya, may mga tao na kanilang pinag-aalinlangan ang katotohanan patungkol kay Jesus. Kanilang pinagdadalawang isip, mga kapatid. Hindi nila
meron sa kanila ay nag-aalinlangan sila patungkol sa katotohanan ito mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. At yaong mga sinasabi nila mga kapatid, nasabi nila si Jesus daw ika, ay ang mga kamusliman daw ika, na ay hindi naniniwala kay Jesus. Ito po'y napakalaking kamalian mga kapatid. Bakit? Kailanman mga kapatid ay hindi matatawag na isang Muslim ang isang Muslim maliban na lamang na kanyang paniniwalaan ang lahat ng propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung at kabilang doon mga kapatid? Si Jesus na anak ni Maria, propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po kami matatawag na isang Muslim maliban na lamang aming paniniwalaan si Jesus. Paniniwalaan bilang ano? Hindi po bilang Diyos, ngunit bilang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po ang aming paniniwala mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. At naway, nabigyang linaw po ang usaping ito. Nabigyang linaw po sa ating mga kapatid na iyon na nagsasabi na ang kamusliman daw ay hindi naniniwala kay Jesus. Kami po ay naniniwala kay Jesus bilang tao, anak ni Maria, at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilahuna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.